Inaresto pala si Diwata Pares Overload, guys, dahil sa kasong slight physical injuries noon pang 2018. Nakapasok lang ng balitain, guys, na basa ko sa ABS-CBN. Habang nag-i-scroll kasi ako, bigla ako nagulat, nabasa ko kagad. Biruin nyo, guys, yung kaso niyang slight physical injuries 2018. Napakatagal na nun, anong year na, di ba? Almost 5 years o 6 years na mahigit. Diba? Nakakalungkot lang dahil kapwa Pinoy, gihilaan pababa, di ba? Tipong ayaw nilang umangat at umasenso yung tao. Gusto nilang hilain pababa. Nagsisikap lang naman yung tao eh. Naghahanap buhay lang naman ng marangal. Gusto lang naman matugunan yung mga pangangailangan ng pamilya niya. Gusto niya rin matulungan yung mga taong nangangailangan. Marami pa sana siyang matutulungan. Pero bakit ganun yung nangyayari kay Diwata Pares Overload? Grabe nangyayari sa buhay niya. Alam niyo, guys, panahon pa lang nung hindi pa siya sikat, grabe na yung mga pinagdaanan niya. Halos ng klaseng pwedeng pagkakitaan, ginagawa niya. Halos nabugbog pa nga siya eh. Nasangkot sa mga hindi naman dapat kasangkutan. Tapos eto naman yung mga taong naninira sa negosyo ni Diwata Pares Overload. Baho daw ng pwesto niya, ang bantot daw. Tapos yung sabaw daw ng pares niya, walang lasa. Tapos yung chicken niya daw, wala din daw lasa, matabang daw. Tapos yung kanin daw, matigas daw. Grabe itong mga taong to, no? Grabe kayo, tigil nyo na yung ginagawa nyo kay Diwata Pares Overload. Dahil yung taong yan, napakabuting tao niyan. Walang ginagawa sa inyong masama yan. Gahanap buhay lang ng tao yung marangal. Tapos ganyan yung gagawin nyo kay Diwata Pares Overload. Sisiraan nyo lang. Ano bang ginawa sa inyo ni Diwata para ganyanin nyo siya? Wala naman, di ba? Biruin mo, ngayon, mula nung magpahanggang ngayon, grabe yung trending niya, sikat na sikat siya. Talagang pinag-uusapan siya na sambayan ng Pilipino dahil sa negosyo niya. Ito lang, guys, kakapasok lang ha. Inaresto pala siya ng kapulisan dahil sa kasong slight physical injuries. Nagreklamo sa kanya yung nakaalitan niya. Grabe, guys, 2018 na. Nagreklamo pa yan. Isipin, 2018 na, guys, anong year na ngayon? 2024 na tayo. Grabe itong taong to. Kung sino naman to nagreklamo na to, shout out sa'yo. Napakabuti mong tao. Sana naisip mo rin yung pwedeng kahihinatnan, di ba? After siyang inaresto ng mga pulis, agad naman niyang binayaran yung 3,000. After na aresto si Diwata Pares Overload, agad naman siya nakapagpiyansa ng halagang 3,000, pansamantala nga lang. Pero yung 2018 pa yung kaso niya, slight physical injuries. Anong year na ngayon? 2024 na. Hello? Siya nagbuhay nitong kaso na to. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Napakagandang halimbawa ka. Inggit ka siguro, no? Dahil si Diwata Pares Overload, umaangat na. Sikat na. Marami ng taong natutulungan ni ikaw. Grabe ka, te. 2018 na. Kasi lalaki ka man o babae, kung sino ka man, shoutout sa'yo. Sana humaba pa buhay mo. Grabe. Alam nyo, sa utak ng mga Pinoy ngayon, ayaw nilang may taong umaangat o yumayaman sa buhay na galing sa kahirapan. Kahit mga politiko at politika, halos ginawan siya ng closure order. Gusto ipasara yung negosyo niya. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo.